Ano nga ba yung pwedeng ipagmalaki ng isang 8,499 pesos kagaya na lang nitong bagong Itel Super 26 Ultra? So lahat ng aspect, titingnan natin kung ma-justify ba natin yung 8,499 pesos na presyo. So, unbox muna natin. Okay, so ito yung box ng Super 26 Ultra at makikita agad natin dito sa harap ng box yung ilan sa pinagmamalaki ng Itel sa phone na to. Halimbawa na lang, yung 144Hz, 1.5K resolution display, 3D curve AMOLED na yan. Tapos meron pa siyang protection na Corning Gorilla Glass 7i at 256GB na guys. Yung storage ito, UFS 2.2. Tapos meron siyang IP65 na rating at 6-year fluency. Pero gusto ko lang i-mention yung fluency at saka yung software support, magkaiba po yan. Yung software support, usually yan yung security patches, major Android upgrades, tsaka mga bug fixes na natatanggap natin. Pero yung fluency, ibig sabihin lang yan, may assurance tayo na itong Itel Super 26 Ultra ay magiging stable at same na same yung performance kahit lumipas pa yung 6 na taon. So kung ano yung performance niya pagkabili natin, yun daw yung magiging performance after 6 years or sa loob ng 6 na taon. So magkaiba po yun So mamaya pag-uusapan natin kung ilang taon yung software support na ibibigay ng Itel dito. Tapos dito naman sa likod ng box, kung sakaling interesado lang kayo, makikita nyo pa yung ibang top specs. Pero mamaya naman ay pag-uusapan natin lahat yan. So pag open natin ng box, makikita agad natin yung napakanipis na document sleeve at syempre, meron tayong SIM ejector pin at meron tayong tempered glass na freebie at ilang documentations. Tapos nandito na yung ating Super 26 Ultra at meron ulit top specs na nakasulat sa kanyang balot. So, yung nandito sa atin ay itong color gold. Ayan. Ang ganda guys. Ang linis tingnan. Premium siya para sa ganitong presyo. Tingnan nyo naman. Tapos ang nipis pa. Medyo nakaprotrude lang yung kanyang camera module. Ayan. So, kailangan nyo talagang suotan to ng case. So, speaking of case, meron tayo ditong free na case sa ilalim. Tingnan nyo. Parang may MagSafe. Parang sa iPhone. Ayan. Tapos hard case siya, hindi siya jelly case. So, exposed yung gilid natin, which is okay dahil curved yung display natin dito. So, suot natin para lang makita nyo. Ayan siya. Okay? So, medyo protected na yung kanyang camera module or camera bump. Ayan. So, ito ay pang ano lang talaga siya. Mga accessories na merong magnet, pero wala po siyang wireless charging. At dito naman sa ilalim, makikita natin yung 18 watts na charger, USB-A pa rin yung port, tapos USB-A to USB-C cable. Okay, una natin pag-usapan dito ay yung pinagmamalaki ng Itel dito sa Super 26 Ultra at yan, yung display. So, ulitin ko lang, yung display nitong Super 26 Ultra ay curved AMOLED na, 144Hz yung max refresh rate, 1.5K yung resolution at 6.8 inch yung size. Tapos yun nga, merong Corning Gorilla Glass 7i ng protection. Pero hindi pa nagtatapos dyan kasi aabot ng 4,500 nits guys yung peak brightness ng phone na to at DCI-P3 na yung color coverage niya. Kaya ang claim dito ng Itel ay cinema grade display. At tingnan naman guys yung color production talagang maganda para sa ganitong presyo. So pagdating sa media streaming or manonood tayo ng mga movies dito or TV series, mag-enjoy po talaga tayo kasi maganda yung kulay ng kanyang display. Pero again, yung 144Hz na refresh rate or max refresh rate nitong Super 26 Ultra ay sa ngayon, future-proofing pa lang. Hindi pa po natin yan masyadong ma-utilize sa ngayon. So, nasa 120Hz lang talaga or 90Hz yung kadalasan pong magagamit natin na refresh rate dito sa Super 26 Ultra. At ito pa isa maganda sa kanya guys, yung kanyang wideband security level 1. So, makakapag-play tayo ng Full HD sa mga streaming services kagaya ng Netflix. At if ever lang na hindi tayo satisfied sa timpla ng kulay ng phone na to, meron naman tayo ditong color style or color preset, isang bright color tsaka original color, tapos pwede pa nating matimpla yung kanyang color temperature or white balance. Ang susunod na pinagmamalaki ng Itel dito sa Super 26 Ultra ay yung kanyang battery. So 6,000 mAh yung capacity natin dito, pero 18 watts lang yung charging speed niya. At sa taong 2025, at malapit na tayo sa 2026, medyo may tuturing na yun na slow charging. Pero tingnan pa rin natin kung gaano ko katagal na charge yung phone na to. Pero unahin natin yung screen on time. So ito yung unang SOT na nakuha ko dito sa phone na to. 12 hours, 55 minutes. So parang 13 hours yung screen on time in total. So nakuha ko to nung
ginamit ko yung MEMFusion or virtual RAM. Pero what if patayin natin? Tingnan nyo naman, ang laki ng improvement guys. Umabot na tayo ng 15 hours and 3 minutes. So kung hindi nyo naman talaga kailangan ng virtual RAM, huwag nyo na lang gamitin para mas matagal pa yung battery life na makuha nyo dito sa Super 26 Ultra. So okay na yung kanyang SOT or yung battery performance. Yun nga lang, pagdating sa charging, medyo slow talaga. At sa test ko, from 19 to 100%, 1 hour and 49 minutes ko na-charge yung phone na to. Ang susunod na pinagmamalaki ng ITEL dito sa Super 26 Ultra ay yung design. So, kita nyo naman, manipis. 6.8mm to be exact. Hindi ito yung pinakamanipis na phone sa ngayon. Pero manipis na maituturing to. Tapos magaan pa, 168 grams to be exact. So, talagang napaka-comfortable gamitin. Tapos curve pa nga yung kanyang likod tsaka yung harap. So, mas madali tayong mag-navigate dito. Pero, yun nga, kaya ano sinabi ko dati at palagi kong sinasabi, mas gusto ko pa rin yung flat na display or hindi curved. Pero marami sa inyo sigurado mag-enjoy sa ganitong klase ng display. Pero hindi lang basta magaan, hindi lang basta manipis yung phone na to. Napakatibay din po. Kaya pinagmamalaki talaga ng ITEL yung design nitong Super 26 Ultra. Meron lang naman tayo ditong IP65 na rating. So, dust and water resistant na yung phone na to. Plus, meron pa siyang drop resistant up to 1.5 meters. So, kahit mabagsak natin, hindi po agad-agad masisira tong phone na to. Plus, meron pa siyang rainproof na touchscreen. So, kung sakali na nasa labas tayo, umuulan, basang-basa yung display, magagamit pa rin po natin itong Super 26 Ultra. Pero syempre, para madagdagan pa natin yung durability ng phone na to, gamitin natin yung case, i-install din natin yung tempered glass na nasa box kasi wala pong pre-installed na screen protector to. Ang isa lang sa kailangan ninyo siguro tandaan dito, hindi ganun kaganda yung haptic feedback nitong Super 26 Ultra plus single firing speaker lang po siya. So isa lang yung kanyang speaker, dito yan sa may ilalim. Malakas naman po siya, hindi naman ako nabitin sa volume niya or max volume, pero pagdating sa pagiging immersive ng sound, hindi po natin yun pwedeng i-expect sa isang single firing speaker na phone. Ang susunod, syempre, performance. So, pag-usapan natin yan. So, itong Super 26 Ultra ay naka-Android 15 na out of the box. ITEL OS 15 yung kanyang skin. Unisoc T7300 yung kanyang chipset. 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM. 256GB na UFS 2.2 naman yung kanyang storage type. At kaya sabi ko kanina, iba po yung 6-year fluency sa software support. So, hindi natin pwedeng expect na matagal yung magiging software support sa isang 8,499 pesos na phone. At usually, ganun talaga yung mga ITEL phones. Nasa isang major Android upgrade lang yung pwede nating matanggap or isang taon na security patches. So, ito yung kanyang MEMFusion. Ang kanyang max ay 8GB. Okay, so pwede maging 16GB yung ating RAM dito. Pero, syempre, kagaya sa nabi ko kanina, medyo may epekto sa performance yung MEMFusion. At makikita natin yan sa Antutu scores. So, ito yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin yung MEMFusion or virtual RAM. 672,846. Ito naman yung score kapag hindi natin ginamit yung MEMFusion. Kita nyo, ang laki nung ginump sa performance. 695,032. Pero, nag-isang test pa ako. Ang ginawa ko naman, naka-off yung MEMFusion at naka-performance mode or naka-add sa game space itong Antutu. Tingnan naman, tumaas pa ulit. 698,478 na. Almost 700,000 na guys yung nakuha nating score sa phone na to. At nakakabilib talaga yon para sa ganitong phone na 8,499 pesos lang yung presyo. At ito pa isang proof na maganda yung kanyang battery performance pati yung temperature. Tingnan naman guys, 2% lang yun nabawas sa kanyang battery plus 2 degrees lang din yun nadagdag sa kanyang temperature. So kahit magpatakbo tayo dito ng mabigat na application, hindi po agad-agad malalobat ng phone na to or iinit. Pero syempre, hindi naman talaga tayo makakapagpatakbo dito ng masyadong mabigat na mga apps. Mataas yung score niya para sa kanyang presyo, pero hindi pa rin tayo makakapagpatakbo rito ng mabibigat na application kasi po entry level pa rin itong Super 26 Ultra. Ngayon, gusto ko lang i-mention, isa sa mga downside siguro na pwede nyo expect dito sa ITEL Super 26 Ultra ay yung mga ads or yung mga bloatwares. Kahit in-off ko na yung mga recommendations, ganyan, o kaya yung mga pre-installed na apps, meron pa rin po akong nare-receive at nakikita na lumilitaw ng mga pop-up na ads dito sa may bandang taas. Ngayon, pagdating sa gaming, basta na-add natin sa game space
ang isang game, meron po tayong pwedeng i-activate na boost sa kanya. So, ang gagawin lang natin ay i-swipe mula po dito sa may left papunta sa gitna. Ayan. So, yan yung iBoost. So, pwede nating piliin yung performance profile kung power saving, balance, or performance para sagad yung speed ng phone. So, tingnan natin yung performance ng Super 26 Ultra dito sa Asphalt. So, sagad guys yung graphic settings natin. Pero syempre, hindi niya na-generate lahat ng graphics as expected. Kasi nga po, hindi naman ganun kalakas yung kanyang chipset compared sa mga mid-range or flagship phones. Pero guys, smooth yung performance niya. Hindi natin i-expect na magiging maganda yung graphics natin or flagship level yung graphics. Pero kung casual gaming, wala po tayo magiging problem dito sa Super 26 Ultra. Smooth naman po yung performance niya sa gaming. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera. So, kagaya na makikita nyo sa likod, kahit bilangin pa natin, ay 4 na camera yan. Ayan o. Pero on paper, meron lang tayo ditong 50 megapixels na main camera at 2 megapixels na depth sensor. Siguro for color detection or auxiliary camera, for some reason, yung dalawa pang natitira dyan. Tapos yung kanya namang selfie camera ay 32 megapixels. Parehong kayang mag-shoot ng 2K, 30 FPS yung harap tsaka likod nitong Super 26 Ultra. At ang nakakabilib, merong EIS or Electronic Image Stabilization yung dalawang camera. So tingnan nyo yung quality. Okay, based dun sa mga napag-usapan natin at sa lahat ng data na ipakita ko sa inyo, sa tingin nyo ba sulit bilhin to for 8,499 pesos? Comment kayo dyan sa baba. Okay, siguro automatic sa inyo na, uy, sulit yan para sa presyo niya. And mag-agree ako dahil kung titingnan natin yung performance, lalo na yung battery, yung durability, yung kanyang display, nakakabilib talaga para sa ganitong presyo. Pero huwag niyo kakalimutan din yung mga downside para alam niyo yung expect dito sa phone na to kasi yung software support ay parang lifespan ng isang phone. So, yun yung compromise dito, guys. Kagaya ng sinabi ko kanina, iba yung 6-year fluency sa software support. So, pagdating sa software updates, baka 1 taon lang po yung matanggap natin dito sa Super 26 Ultra. Kung okay kayo sa ganong compromise, sulit to para sa inyo. Kasi, for 8,499, matibay yung phone, maganda yung battery performance, at yung kanyang speed, yung overall performance niya pag ginagamit natin ay goods na goods po. So, okay guys, anong mga comment nyo dito sa Super 26 Ultra? Lagay nyo lang dyan sa baba. So, muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.